Philippine Constitution provides that What? the prime duty of the government is to serve and protect the people. Yon. Yung pa lang, pasok na. Tapos na laban. That is part on the Constitution. That is part of the Constitution. It says the duty of the government is to protect and serve the people. Out of all the government agencies, it is the Philippine National Police, which is known by the public to have the motto to serve and protect. Its mandate is to serve and protect the people through enforcement of all laws and ordinances. Napaka-importante na maging tapat ang PNP sa kanilang tungkulin, panindigan at mag-implementa ng rule of law para sa mas maayos at matiwasay na komunidad. Ngunit, sa pagtupad sa kanilang tungkulin, importante rin na ginagampanan nila ito ng may respeto sa human rights, hindi lamang ng ilan, kundi ang bawat miyembro ng komunidad. Sinumpa ang tungkulin ng ating PNP na magpatupad ng batas para protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ngunit, paano kung sa pagpatupad ng batas ay nalalagay sa panganib ang buhay at ari-arian ng mga tao? Nako! In the enforcement of the warrant against Marwan, the PNP only deployed 44 members of Special Action Force and more than 200 police officers as backup. Gets ninyo? Kinumpara pa sa isang terorista. Terorista ito kay Marwan. 44 na SAP at saka 200 plus na pulis. Wala pa ho sa kalahati. Ang dineploy ni General Diwata. Diba? Ganong kalupit. Kaya nga takanta kasi ba to dati siyang PNP chief never daw nangyari ito sa panahon. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Ako, ito lang masasabi ko dyan, Ano to May down payment na to. Matindi na down payment na to Kaya nga feeling ko, itong ginawang seeds na yan, para lang ipakita sa Amerika, huy, ginagawa namin yung trabaho namin, yung down payment, padala na. GCash na lang. Hindi. Sa tingin ko lang naman. Kasi, kahit mo saan ng anggulo, it won't justify the force na ginawa. Wala namang pumipigil na mag-serve ng warrant. Wala, hindi ko pinipigilan. Kasi yan ang sinasabi sa mainstream media na pinalalabas, pinipigilan ng mga taga kayo. Hindi ho. Nag-warrant nga ho yung NBI. Tuloy-tuloy sila, mapayapa. Walang problema. Sabihin na natin, kulang yung pinadala ng NBI. Pero 500? Yun ngang sa terorista, ganun lang kadami. Eto pa. 2,000, hindi lang, mahigit. Kasi habang nandun sila, may mga dumadating pa. Tandaan ninyo, ang unang sinabi ni Torre, 2,000. May dumating pa. So, ibig sabihin, talagang 2,000 plus. So, kahit saan munting ng anggulo, bakit ganong kadami? Tandaan ninyo, yung kay Marwan, 44 lang. Armado yun. Lahat ng mga tao nun, armado rin. Isipin nyo mabuti yun. Kung nasa tamang kaisipan ka pa, magtataka ka talaga bakit 2,000 mahigit. Hindi namang armado. Armado ng panalangin at armado ng Biblia, pwede pa. Pero armado, wala. Kasi kung may armado dyan, di nagkaputukan na dyan. Ang pumutok lang dyan, mga kilikili ng mga banateros Hindi, totoo. So, anong tawag mo dun? Bakit over? Diba?
As in, over ang nilagay na force. Bakit? Magtataka ka. Ano sa tingin ninyo dahilan nun? Simpleng-simple lang. Baka ganun siya tumingin. Uy, titingin natin si Pastor Kibuloy. Ganapin natin si Pastor Kibuloy. Di ba ganun? Feeling ko ganun yun eh. Kaya atat na atat eh. Maihalin tulad po ito sa isang konsepto na madalas gamitin sa ating mga korte. Kung illegal na nakalap ang ebidensya, hindi ito nagiging admissible sa korte o ang tinatawag na fruit from a poisonous tree. Pasintabi. Alam mo, ang ganda nung sinabi niya yun. Ganda nun. Kung illegal, ibig sabihin na hindi tatanggapin sa korte yung proseso. Ito, questionable talaga yung Kasi tandaan ninyo, ang pagsuserve ng warrant, very specific. Tapos, kung talagang meron kang, may panahon yun. Hindi yun, pag sinerve mo na yung warrant ngayon. Hindi, nag-e-expire yan. So, dapat kukuha ka uli ng bagong warrant. Hindi pwede yung forever warrant. Hindi, ayan ang pagkapaliwanag ni Atty. Torrio nun eh. Hindi pwede yung forever na warrant na yan. Alam ko, pag na-serve mo na, wala ka nakita doon, kailangan mo uli kumuha ng warrant. Ayun ang pagkakwento ni Atty. Torrio na. Hindi natin alam. Kaya nga, nakakapagtaka talaga. Tapos, pangalawa, tama yung sinabi ni Diego Latico. Yung warrant, hindi yun ibig sabihin seizure ng property. Anong nangyari, seizure na ng property. Isipin mo, ang nandoon, nag-occupy yung mga pulis. Yung mga taga-kingdom, hindi sila pwedeng pumasok. Yung mga nag-occupy ng tulugan, yung mga pulis. So, illegal na illegal yung ginagawa. Antindi. So, kung illegal yung ginagawa, at it will not be admissible sa court, bakit ginagawa ito? Mapapaisip ka. Diba? Mapapaisip ka kung bakit ganun. Ibig sabihin, maybe they are not concerned kung may panalo ba ito sa korte o may talo. Hindi yun ang punto. Yun ang sinasabi natin dito. Parang ang dating nito, kaya pala gusto lang mahuli si Pastor Kibuloy para talaga ibigay sa kano. Diba yan naman ang all along, yan ang napatunayan ni Pastor Kibuloy. Kaya hindi siya sumusuko because of the yung rendition na tinatawag na yung kasi sa Amerika nga, sabi nila ng mga abogado ng KOJC, legal yung ganyan yung kinukuha, di ba? Sa Amerika kinukuha yung rendition na yan. Tapos doon na lilitisin, doon na anuhin. So parang ang dating talaga nito, hindi na concerned si Torre na may harap sa hukuman kasi medyo mali nga yung kaparaanan nung pagsiserve ng warrant. So hindi ibig sabihin concerned siya na may harap pa siya dito. Nagigets nyo? Sabi ni Nathaniel Mauring, live po ba ito? Hindi po, naisip ko lang message mo. Hindi totoo, di ba? So ano talaga ang dahilan kung bakit gusto siya mahuli? Reward could be possible. Magkano 100 plus ang million ng reward. Hindi lang yung sa Amerika yun, iba pa yung sa Pilipinas. So matindi talaga. Kaya alam mo na, di ba? Alam mo na talaga yung system. Galing ni Senator Bato. Di ba dati naaway pa yan? Naalala nyo? May umaaway dyan. Keso hindi daw kakampi yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang lahat ng bagay nasa timing. Perfect timing. Even if you do something na tama, wala sa timing, mali pa rin yun. Magtiwala kayo sa mga tao ni PRRD. Kasi yung iba dyan nagagalit na kagad eh. Bakit? Nagpapaniwala kayo sa mga sinungaling eh.